Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video is pag-usapan natin yung mga top paying jobs for freelancer ngayong taon. So nitong ang July guys is naglabas si Upwork ng 19 highest paying freelance jobs in 2023 or ngayong taon. So 19 siya, pero sa video na ito is 5 lang yung i-mention ko kasi para hindi na humaba yung video at alam ko rin naman hindi nyo papanorin yung buo. So sa mga taong hindi alam kung ano nga bang Upwork, ang Upwork guys is isa siyang freelancing websites kung saan pwede ka mag-apply at pwede ka din mag-post ng inyong mga job posting. So it means pareho din siya sa onlinejob.ph at Fiverr. So ang mga freelancing websites guys is meron silang advantages at disadvantages. So, for example, like yung sa onlinejob.ph naman at sa Upwork, yung Upwork kasi guys is international siya. So, it means sa pag-apply dun sa Upwork or sa Upwork nga is marami kang kalaban. Like for example, galing sa mga India, galing sa Myanmar, galing sa Pakistan. So, sobrang laki ng competition. So, before pala ako mag-start guys, is gusto ko mawali isa akong Amazon VA. Meron akong 3 years of experience and yung 5 i-mention ko sa video na to is hindi ko pa siya na-try. So, ito yung mga galing lang sa Upwork. Pala, itong yung list ng ibibigay ko sa inyo is ito yung mga list na galing sa Upwork mismo. So, it means hindi ko ito gawa-gawa lang. Meron akong reference at yung topic natin ngayon is naka-upload siya mismo doon sa guys. Naka-upload siya doon mismo sa Upwork na which is pwede nyo i-check. So, una is meron tayong Public Relations Manager or PR. Next is meron tayong business consultant, meron din tayong media buyer, meron tayong photographer, at last is meron tayong artificial intelligence or AI professional. So yun guys, so first we have public relations manager. So maglalagay ako ng description dito and then maglalagay din ako dito ng actual ng job posting para makita nyo kung ano nga ba yung mga hinahanap nila na actual. So yun. And then, di ba kanina is na-mention ko sa inyo na ang mga jobs na i-mention ko sa video na ito is hindi ko pa siya na-try. So, kasi iba nga yung niche ko, di ba guys? So, pero, okay mag-alala kasi nag-research muna ako before ako gumawa ng video na to. So, first we have Public Relations Manager or PR Manager. So, according sa Upwork, so, PR managers help companies develop effective PR strategies that promote a positive image of an organization. So kumbaga sa understanding ko is sila yung nagpapaganda ng image ng isang brand or company. So for example, if merong issue or merong problema yung isang brand, so sila yung nagso-solve ng problema or pinapaganda nila yung image ng brand. And then according dito, public relations consultancy work pays between $50 and $100 per hour. Yun. And then analysis predict that these public relations managers will grow by 8% by 2031. So ito yung projected na to. Yun. So next guys is we have business consultant. So a business consultant helps clients gain an in-depth understanding of specific operational matters. So sila yung mga kumakausap sa mga business owners and then marami silang mga tinatanong para ma-identify kung ano ba yung problema ng company nila. Kasi kadalasan din sa mga company owners or mga brand owners sila mismo is hindi nila alam na problema pa lang yun or meron pala silang problema. So yun, para makita nila yung problema and then makapag-advise sila and then ma-solve nila yung problema ng company nila. And according dito is yung nag-range siya from $28 and $98 nila is this career could meron siyang growth ng 11% through 2031. So yung next top paying job guys is yung media buyer. So yung description naman niya is media buyer helps businesses determine the ideal ad placement for their specific budget and targeting needs. So sila yung mga tumutulong sa mga businesses or sa mga company or mga brands nga kung paano nila i-market yung brands nila. So sila din yung nag-handle sa mga ads. So humahanap sila mga for example like social media, like for example Facebook, Instagram, then dun sila minamarket yung product. So actually hindi lang sa social media, pati din sa mga apps yun. So anything na kung saan pwede sila maka-attract ng mga customer or mga buyers. Yung media buyer guys is nag-range yung salary niya from $50 to $200 per hour. And projected naman siya na meron siyang growth. Actually guys, wala pala siyang growth. Decline siya
by 8% by 2023. So yung dalawang na-mention ko kanina is meron silang growth, pero dito naman guys, projected na meron siyang decline by 8% sa year 2031. So guys, next we have photography. So baka nagtaka kayo kung bakit merong photography, di ba freelancing to or virtual. So ang ginagawa nila is nag-take sila ng pictures dito and then sinasend nila sa client nila. So yun. And then actually yung photography is isa na ata sa mga pinaka-popular na mga ng mga work, diba? Kasi sobrang daming mga photography at growth by 9% by 2031. And then meron silang average hourly rate ng $40 to $100. Yun guys. Last sa ating list guys is we have artificial intelligence or AI professionals. So yung description naman niya is artificial intelligence or AI professionals work on understanding and developing solutions to improve life and business through the use of artificial intelligence. So sila yung mga nagde-develop, like for example ng mga ChatGPT, tapos siguro familiar naman kayo guys sa mga yung mga images or yung mga pictures na pwede nyo i-change yung mukha, yun. Siguro ganito mga jobs is nag-require ka ng siguro dapat coding, and then siguro dapat itong job na to guys is yung salary niya is nag-range siya from $25 to $50 per hour. And then AI engineers can find jobs for $30 to $60 per hour. So mas malaki yung sahod ng ng AI engineers compare dito sa AI professionals. Hindi ko alam kung ano ba yung difference nila, pero yun, medyo mas malaki yung sahod ng mga AI engineers compare sa AI professionals. Yan sila. So according sa Upwork, yung growth ng AI professionals is projected to have 21% by 2031. So sa lahat ng na-mention kong ito yung may pinakamataas na projected growth compared dun sa first. Ito yung pinakamalaki na growth project. So yun guys, so yun yung top 5 high paying jobs according sa Upwork. So yung na-mention ko is 5 lang, pero dito sa pero actually 19 siya, so ilalagay ko siya dito. So yun, so ito yung mga 19, pero hindi ko na siya sinama kasi nga medyo ayoko nang patasin ang video na to. At so before ko nga i-end ang video na to is gusto ko lang sana sabihin sa inyo na pwede kayong mag-apply ng mga jobs doon sa mga freelancing websites na na-mention ko kanina, like for example yung Upwork, which is ito galing yung mga informations or yung topic natin today. And then pwede din kayo mag-apply sa onlinejob.ph or Upwork or FreeUp. At actually sobrang daming mga available na mga freelancing website guys, pero yung iba is hindi ko na na-mention kasi hindi ko naman na-try, and ayoko naman i-mention pag hindi ko pa na-try. Baka kasi akala nyo or baka takot kayo mag-start kasi wala kayong experience. Kasi ako nag-start ako ng pagiging VA is wala akong experience. Nag-rely lang ako sa mga YouTube videos na available sa YouTube. So yun, so actually dati is meron ng mga YouTube tutorials, what more pa ngayon, diba? So actually guys, pwede ka naman talaga ma-hire kahit wala ka pa experience or kahit hindi ka pa nag-take ng course. Ang kailangan mo talaga is kailangan mong dapat magaling ka magsalita during sa interview. Dapat talaga ibudol mo talaga yung mga client mo, paniwalain mo talaga sila na kahit wala kang experience is willing ka mag-learn, and then yun. So kasi I remember last time guys na na-hire ako ng client ko, hindi dahil sa magaling ako magsalita, kasi hindi naman ako magaling magsalita or hindi din naman ako magaling mag-English. Na-hire ako kasi sabi niya sa akin is naging honest daw ako sa work. So yun.